Adriana's POV. Ano bang nagawa ko para saktan ako ng ganito? Ano nga bang ginawa ko para durugin ako ng ganito? Ano nga bang ginawa ko para lokohin, paglaruan ako ng ganito? Pero hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot ang mga tanong na yan. 7 taon na ang lumipas, pero parang kahapon lang naganap. 7 taon na ang lumipas pero sariwang-sariwa pa rin sa akin. Hindi madaling makalimot, hindi madaling makalimutan lalo na't nakatatak na sa isipan mo. Lalo na't araw-araw mong naaalala ang mapait mong nakaraan. Hindi madali sa akin ang lahat. Hindi madaling bumangon ng mag-isa. Hindi madaling kalimutan ang lahat. Ang hirap-hirap. Napakahirap. Masakit pa rin. Masakit na masakit at kailanman ay hindi ko makakalimutan yon. It's hard to forget. Gumising ako kinabukasan sa hospital pagkatapos kong nalaman ang lahat. Hinang-hina ako at sa araw na yon, parang gusto ko na lang mawala. Paggising kong bigat-bigat sa dibdib. Ang sakit-sakit at hanggang ngayon sariwang-sariwa pa rin. Safe ang anak mo, Miss Gray. Malakas ang kapit ng bata at buti na lang naagapan ang pagpunta dito. Isa lang ang maire-recommend ko sa'yo. Iwasan mo ang stress at pagod. Iwasan mong lahat kung alam mong makakasama sa bata. Sa kabila ng naranasan ko, ang swerte ko pa rin. Hindi kinuha ng Diyos ang anak ko. Ang swerte-swerte ko pa rin kahit papano. Henry C., ang ama ni Adam na isang doktor. Si Adam ang nagdala sa akin dito sa hospital. Binalikan ako ni Adam sa building ng mga Samaniego dahil hindi ito mapakali. Ang swerte ko pa rin kahit papano kasi nakatagpo ako ng mga taong mababait. Masakit pa rin at hindi na kailanman mawawala. 3 linggo akong nanatili sa hospital habang nagpapagaling. Kasama ko si Adam sa mga oras na yon. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinapabayaan. Alagang-alaga ako sa piling ni Adam. Bakit kaya hindi ganitong lalaking minahal ko? Bakit kagaya pa ni Rafael ang minahal ko? Mga katanungan na minsan ko na rin natanong sa sarili ko. Lumipas ulit ang 2 buwan. Bumalik ako sa Pilipinas sa tulong din ni Adam. Tumayo ako ng mag-isa. Umahon ako ng mag-isa kahit ang hirap-hirap. Kahit ang sakit-sakit, kinaya kong lahat, makaahon lang. Nag-aral ako. Bumalik ako sa pag-aaral bilang isang college student para makaahon ako. Hindi madali para sa akin ang lahat. Ang hirap-hirap. Nag-aral ako habang buntis ako. Nag-aral ako kahit unti-unting lumalaki ang tiyan ko. Nagsikap ako. Tinanggal ko pansamantala sa isip ko mga taong nanakit at dumurog sa akin. Hindi madali sa akin ang pumasok sa klase araw-araw dahil sa bawat pagpasok ko, hinuhusgahan ako ng mga tao. Sa bawat pagpasok ko, walang gustong makipagkaibigan sa akin dahil nagbuntis ako. Ang hirap-hirap pero tiniis ko yun. Huminto ako sa pag-aaral ng mga anak na ako. Kasama ko si Adam, nagpalaki sa anak ko. Kasama ko siyang nagpalaki sa anak ko. Makalipas ang ilang taon para tapusin ang pag-aaral ko, to pa rin ang pangarap ko. Here I am. Congratulations, Engineer Gray. Bumalik ako sa pag-aaral pagkatapos kong ipanganak ang anak ko. Tinapos ko ang pag-aaral ko ng ilang taon hanggang sa nakamit ko na kung anong meron ako ngayon. Nagpatayo ako ng sarili kong bahay. Sarili naming mansyon ng anak ko. Ako ang may gawa nito kasama ang mga tauhan ko. Kinaya kong lahat kahit na dumating sa point na muntik na akong sumuko. Muntik na akong sumuko at muntik na akong tumigil. Pero kinaya dahil sa anak ko. Ilang beses na akong naging successful. Ilang building nang naipatayo ko sa iba't ibang bansa. At lahat yan successful dahil sa pagsisikap ko. Nagsikap ako at kinaya kong lahat-lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Kahit ang hirap-hirap. Sa 7 taon, kailanman ay hindi ko nakalimutan ang lahat. Sa bawat pag-ahon ko, ginawa kong inspirasyon kung paano ko maibabalik ang sakit na dinanas ko sa piling ni Rafael. Sa bawat pag-angat ko, mas lalo kong gustong maranasan nila ang sakit na dinanas ko. Kasi hanggang ngayon masakit pa rin. Ang hirap-hirap kalimutan. Isang araw pinasok ko ang anak ko sa isang paaralan. Hindi kailanman ako nangamba na magkita sila ni Rafael dahil wala akong pakialam. Nabalitaan kong bumalik si Rafael sa Pilipinas 3 years ago para gampanan ang pagiging CEO sa company nila. Mama, asan si Papa? Bakit wala akong Papa? Bakit sila meron tapos ako wala? Bigla ang tanong ng anak ko nang hinatid ko siya sa paaralan. She's beautiful. Manang-mana sa ama. Abigail Gray. Kamukhang kamukha ni Rafael. Parang si Rafael. Girl version ni Rafael.
Tanging kutis ko lang ang nakuha ng anak ko. And the rest kay Rafael na. Kumirot ang puso ko sa biglaang tanong nito sa akin. Ngumiti ako ng malungkot saka ko nilagay ang hibla ng kanyang buhok sa likod ng tenga nito. Bata ka pa lang, wala na ang papa mo. He's dead, baby. Kaya huwag mo nang isipin, okay? Andito naman ako saka si Tito Adam mo. Nakangiti kong sabi pagkatapos halikan ng anak ko. Ramdam ko sa boses ng anak ko ang lungkot. Mas mabuti nang hindi mo makilala ang iyong ama. Hindi natin siya kailangan, Abby. Hindi natin kailangan ng isang Rafael. Yun na ang huling tanong ni Abby tungkol sa ama nito at hindi na ulit nagtanong pa. Dahilan para makahinga ako ng maluwag. Mas mabuti nang wala itong ama. Hindi nararapat si Rafael maging ama. Dumating ang isang araw nasa bahay lang ako habang gumagawa ng blueprint tungkol sa hotel na itatayo ng isang client ko na si Patrick Murphy. Hindi ko pa ito nakikita at nakakausap. Si Adam naman kasi ang nag-recommend sa akin kay Mr. Murphy. Kaya ko pa ba? Pumikit ako ng mariin habang hinihilot ko ang sentido ko. Nasa harap ako ng building ng isang client ko. Hindi pa ako lumalabas sa kotse kasi kinakabahan ako. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Nito ko lang nalaman na kasama si Rafael sa magiging kliyente ko. Kinakabahan ako. Hindi pa ako handa makita silang muli. Hindi pa ako handang makasama sila sa iisang kwarto. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako magiging handa. Biglaan kasi kaya hindi ko napaghandaan. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako mapakali sa loob ng kotse ko dito. Nung una, tinanggihan ko si Adam. Pero anong magagawa ko? Napa-oo na siya sa client at hindi na pwedeng umatras. Hindi ko napaghandaan ang pangyayaring ito. Di harapin mo sila. Ito na yung araw para makita mo silang muli. Umpisahan mo na kung ano binabalak mo. Andito lang ako sa likod mo. Nakaabang. Si Adam pagkatapos kong tanggihan na hindi ako pupunta. Sinamaan ko ito ng tingin habang nakangisi naman itong nakatingin sa akin habang kumakain ng apple na kanina pa niya hawak. Unless, pabitin nitong sabi. Tiningnan ko ulit ito. Mas lalong lumaki ang ngisi nito. Lumapit ako dito at tinabihan ng upo. Mahal mo pa yung Rafael? Of course not. Kung meron man akong nararamdaman para kay Rafael, yun ay galit. Totoo. Wala akong ibang nararamdaman para kay Rafael kundi ang galit. Sa tuwing naaalala kong ginawa niya, mas lalo kong nararamdaman ang galit. Kasabay nun ang sakit. 7 taon na pero hindi ko pa rin nakalimutan. Huminga ako ng malalim bago ako lumabas ng kotse. Kasama ko ngayon ang assistant ko sa ka-driver ko. Taas noo akong lumabas sa kotse. Nakasuot ako ngayon ng isang dress with blazer na kung saan hapit na hapit sa katawan ko. Good morning, engineer. Sinalubong kaagad ako ng isang babae na sa tingin ko ay isang sekretary. Nakangiti ito sa akin. Tinanguan ko lang ito bilang sagot bago ako sumunod dito papasok. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko pero hindi ko na pinahalata. Nakangiti ako sa mga taong bumabati sa akin. Ang galang naman ng empleyado dito. Pumasok kami sa isang elevator pagkatapos kaming lumakad sa mahabang lobby. Wearing a confident smile, sumunod ako sa babae sa isang pintuan na merong nakalagay na conference room. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili. Hindi pa rin ako nagpahalata. Ma'am, pwede na po kayong pumasok. Huminga muna ako ng malalim bago ako dahan-dahan ng lumakad palapit sa pintuan. Hinawakan ko ng mahigpit ang purse ko. Habang dahan-dahan akong papasok sa loob ng conference room. Nandahan-dahan din itong binuksan ng babae. I'm sorry. I'm late. Naramdaman ko kaagad ang kamay ni Adam na humaplo sa bewang ko. Napaatras ako ng isang beses dahilan para mapatingin ako dito at tumambad sa akin na nakangiti nitong mukha bago niya ako kinindatan. Akala ko hindi napupuntang lalaking to. Naalala kong siya nga palang nag-recommend sa akin ng kliyenteng ito. Dahan-dahan kaming pumasok habang nakasunod sa akin si Adam. Huminto ang tibok ng puso ko nang tuluyan na kaming nakapasok. Literal na tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sa 7 taon muli kong nasilayan ng mga taong sumira ng buhay ko. Sa 7 taon muli kong nasilayan ng mga taong nanakit at dumurog sa akin. Isa sa kanila na bilaukan ng alak na kung hindi ako nagkakamali, si Patrick. Ang amo nito, umupo ng maayos nang makita ako. Namumutla ang mga mukha nito. Dahan-dahan kong binaling ang paningin ko sa taong nasa panghulihan na namumutla at gulat na gulat din na napatingin sa akin. Umiwas kaagad ako ng tingin na makita kong mukha nito. Bumalik sa akin ang lahat.
mula sa umpisa hanggang dulo. Bumalik sa akin. Relax. Bulong sa akin ni Adam nang naramdaman niyang hindi magandang pakiramdam ko. Huminga ako ng malalim at tulad ng gusto ko. Kinalma kong sarili ko bago kami lumapit ng tuluyan. Tumayo kaagad ang lalaking nabilhaukan kanina ng sariling alak na iniinom at sinalubong kami. Kakabalik lang ata nito sa ulirat. Kaagad itong sinalubong ni Adam ng shake hands. Nice to meet you, Engineer Gray. Nauutal at pilit ng ngiti ang sinabi sa akin ni Patrick. Ngumiti ako ng matamis dito. Para pagtakpan ng bilis ng tibok ng puso ko. Nakipagkamayan ako dito at ramdam ko ang lamig ng kamay nito. Kumunot ang noo ko. Humarap kami ulit sa mga nakaupo sa 12-seaters na mesa. Walang pinagbagong mukha nila, namumutla at gulat na gulat. Kumunot ulit ang noo ko. Hindi man lang kami sasalubungin. Namataan ko si Patrick na nataranta habang lumalapit sa bawat nakaupo at pinapabalik sa ulirat. Naramdaman ko ulit ang kamay ni Adam sa bewang ko at munting halakak nito. Humiling ako saka ako humakbang ng isang beses. Engineer Gray, this is Mr. and Mrs. Murphy, ang parents ko. Pagpapakilala nito sa ginang at ginoong medyo may katandaan na. Tumango ako saka ngumiti at nakipagkamayan. This is Faye Samaniego and her husband John Samaniego. Bumaling ako sa dati kong pinagsilbihan. Ngumiti ako ng matamis dito at ako na mismong naglahad ng kamay. Nagkatinginan ng mag-asawa, mukhang hanggang ngayon gulat na gulat pa rin sila. Tinanggap nila ang kamay ko at ramdam kong lamig nito. And last, this is Celine Buenaventura and her husband, Luke Buenaventura. And of course, their son, Rafael Riley Buenaventura. Kasama ko din sa project na hotel na itatayo namin. Bumaling ako kay Mr. and Mrs. Buenaventura na ngayon nakatayo habang binibigyan ako ng pilit ng ngiti. Ngumiti ako dito ng matamis bago ako nakipagkamayan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sari-sari ang emosyon ko at hindi ko alam kung ano-ano ang mga ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang nilipat ko ang paningin ko sa lalaking 7 taon kong hindi nakita. He's changed a lot. Sa muka, sa katawan, lahat-lahat meron nagbago. He's matured now. Isa na talagang businessman na handang-handa na sa mga meetings. Lumapit ako dito at hindi ko pinahalatang nanginginig ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa muling pagkikita namin. Mas lalong bumundol ang tibok ng puso ko nang dahan-dahang tumayo si Rafael. Years passed but he's taller than me. Mas lalo itong tumangkad at naging makisig. Naka-business attire ito at talagang bagay na bagay sa kanya. He's looking at me intently and slowly. The way his eyes moved from part to part. Para niya akong inaalala. Maybe he forgot what I look like. Bumalik ako sa ulirat na napagtanto kong nawala ako sa wisyo. Ngumiti ako at ako na mismong naglahad ng kamay dito. Matagal bago tinanggap ni Rafael ang kamay ko. Nice to see you again. Adriana. Mahina ang boses ni Rafael, pero sapat na yun para marinig ng lahat. Kumirot ang puso ko nang muli kong marinig ang boses niya habang binabanggit ang pangalan ko. Binalik ko sa walang emosyon ang mukha ko at malamig na tiningnan si Rafael. Masakit pa rin. Habang nakatingin ako sa mga mata nito, bumalik sa akin ang lahat-lahat. Lahat ng alaala ng ginawa nila sa akin. Bumalik sa akin na parang kahapon lang naganap. Do you know him, Engineer Gray? Biglaan na tanong ng kung sino. Tiningnan ko ito, tumambad sa akin na matandang hindi ko kilala. Siguro isa sa mga stockholders nila dito na ngayon ko lang napansin. Hindi pinakilala sa akin ni Patrick. Bumaling ulit ako kay Rafael at saka ako ngumiti sa matanda. No, I don't know him. He's familiar but I don't know him. Kalmado kong sabi habang nakatingin sa mata ni Rafael na nagulat sa mga katagang binitiwan ko. Pretend, ha? Narinig kong sipol ni Adam. Oh, really? Hindi mo kilala si Mr. Buenaventura? Isa siya sa mga sikat na businessman dito sa Pilipinas, Engineer Gray. Maanghang nasabi ng matanda. Alam ko naman yun. Nasa article nabasa ko. Ngumisi ako sa matanda at doon ko lang napagtanto na kanina pa pala hawak ni Rafael ang kamay ko. Kinuha ko ito mula sa kanya at mahigpit na hinawakan. Oh, pasensya ka na sir. Hindi rin ako interesado.
Nakangiti kong sabi bago ako umupo sa tabi ni Adam, pagkatapos kong makuha ang kamay ko mula sa hawak ni Rafael. How about you, Rafael? Do you know her? Parang kilalang kilala mo eh. Biglang tanong ni Adam dahilan para tingnan ko ito ng masama. Nanlaki ang mata ko at sa puntong to, gusto kong sapakin si Adam. Yes, I know her. Kilalang kilala ko. Bumaling ako dito at tumambad ka agad sa akin nang nakangisi nitong muka. He looked amused. Narinig namin ang tikhim ng kung sino. Nanlaki ang mata ko kay Rafael bago ako unti-unting ngumisi. Oh, I don't know na stalker ka na pala. Rafael's POV. Hindi ko alam na masyado palang interesante ang pagkatao ko, na parang kilalang kilala mo ko. I smirked. Nakangisi ako habang nakatingin kay Rafael, na ngayon nakatingin na sa akin ng seryoso. Nakasandal ito sa backrest ng swivel chair nito habang pinagmamasdan ako. Umiwas ako ng tingin dahil hindi may nararamdaman akong kakaiba, kundi dahil naalala kong lahat 7 taon na. Tumikim si Patrick saka umayos ng upo dahilan para mapatingin kami dito. Let's start? Tumango ako bilang sagot, saka ako tumayo para mapakita ko kung anong plano ko sa hotel nila at kung anong design nito. Hindi ako bumaling sa isang taong alam kong nakatingin sa akin. Hindi ko ito pinansin. Tahimik silang lahat at hindi ko alam kung bakit. Lumapit ako kay Adam para magpatulong dito. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko at hindi ko pinahalata yun. Kinuha ko ang flash disk. Nilahad naman sa akin ni Patrick ang MacBook. Ngumiti ako dito saka ako tinanggap. Umiwas ito ng tingin sa akin at kung hindi ako nagkakamali, nakitaan ko ng guilty ang mga mata nito. I smirk. Nilagay ko ang flash disk sa MacBook. I leaned to manipulate the MacBook. Pagkatapos no nag-flash agad ang komprehensibong disenyo ng hotel na gawa ko. Pinagpuyatan ko pa to. Isang gabi wala akong tulog para lang dito. Pinag-usapan ka agad namin kung ano-ano ang dapat namin gawin sa hotel. Hindi pa rin ako bumaling kay Rafael dahil alam kong nakatingin ito sa akin. Mukhang hindi nakikinig. Binigyan ko sila ng ilang mga papel na kasama sa presentation ko. Tiningnan nila ito at pinag-usapan na nila ang tungkol sa disenyo ko. Pinakita ko na rin ang blueprint na ginawa ko. I went to Adam dahil sinanyasan niya akong lumapit. Nice one, Adriana. Good little girl. Damn, I miss Abby. She look like you, little girl. Inapakan kong paa nito dahil sa sinabi nito. Tumawa kami ng pareho dahilan para mapatingin sa amin ang lahat. Itinikom ko ang bibig ko at umayos ng upo. Nahagip ng paningin ko si Rafael na masamang nakatingin sa akin. Tinaasan ko ito ng kilay at inirapan ito bago ko tiningnan ng monitor na kung saan andun ang mga disenyo. Bumalik ang paningin ko kay Rafael nang marinig ko ang malutong nitong mura. Napatingin ako sa paligid ngunit mukhang ako lang ang nakakarinig dahil meron silang kanya-kanyang usapan. Hindi ko ulit ito pinansin at nag-focus na lamang sa presentation ko. Bumaling ako sa mga taong nasa harapan ko habang nagbabasa ng papel na binigay ko sa kanila kanina. Rafael, what do you think? Si Patrick habang tinatanong si Rafael na masama pa rin ang tingin sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Anong problema ng lalaking to? Final na. Siya na ang kukunin nating engineer. Wala nang iba. Rafael's POV. Nakakuyumang kamao ko habang nakatago ito sa ilalim ng mesa. Hindi ko tinantanan ng titig si Adriana kahit na nagsasalita ito. Tinapos namin kaagad ang meeting pagkatapos kong nagsalita na wala na kaming ibang kukuning engineer. Unang beses itong pumasok sa conference room, hindi ko maitago sa mukha kong gulat. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito. Gulat na gulat ako. She's an engineer now? How? Ang dami nagbago dito, maliban sa mukha nitong maganda pa rin. Mas lalong kumintabang makinis nitong balat. Her hair, so thick and shiny. Mas lalong gumanda ang katawan nito. Bumaba ang paningin ko sa tiyan ni Adriana. Namutla ako na maalala kong anak ko. Ang bilis-bilis ang tibok ng puso ko. Nakaramdam ako ng kirot nang sabihin niya sa lahat ng tao ditong hindi ako kilala, na hindi ito interesado sa pagkatao ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Baby, ito ba ang paraan mo para saktan ako? Ito ba ang paraan mo para ibalik sa akin ang idinulot ko sa'yo? Well, Adriana, I tell magtatagumpay ka. Magtatagumpay kang sasaktan ako.
Dahil kahit hindi ka pa nagsisimula nasasaktan na ako, Adriana. Nagsimula ito nagpresent tungkol sa gagawin nitong hotel. Hindi ako nakinig at nakatingin lamang dito. Kasi kahit anong gawin nila, wala na akong ibang kukunin na engineer. Ipapatigil ko na rin ang paghahanap ko dito dahil nasa harapan ko nang hinahanap ko. Siya na mismo lumapit sa akin at hindi na kailangan hanapin pa. Bumaba ang paningin ko sa tiyan nito. Mas lalong lumamig ang bato ko nang pumasok sa isip kong baka nakunan siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ganda ng katawan nito, sobrang sobra at imposibleng galing sa panganganak. Napaayos ako ng upo nang makita kong lumapit sa Adriana sa isang lalaking kasama nito. At kung hindi ako nagkakamali, Adam ang pangalan nito. Adriana went to him and he whispered something, dahilan para tumawa sila ng pareho. Anong pinag-usapan nila? Gusto kong malaman. Napamura ako nang hindi ako pinansin ni Adriana na parang hindi ako nag-e-exist dito sa loob. Doon pa lang nasasaktan na ako. Nasasaktan na ako, Adriana, sa simpleng ignored mo lang. Natapos ka agad ang meeting namin. Pinagmasdan ko si Adriana habang nag-aayos ng gamit nito. Hindi ka muna aalis, Adriana, hanggat hindi tayo nag-uusap. Thank you, everyone, but we have to go. I have appointment after this. See you tomorrow on the site. Huling sabi ni Adriana bago na unang lumabas. Humiling ako saka ko nilagok ang isang basong alak bago ko siya sinundan at hindi na pinansin ang tumawag sa akin. Adriana's POV. Nagmamadali kong inayos ang gamit ko. Gusto ko nang umalis dito. Hindi ko pa kayang makasama sila sa iisang kwarto, lalo na't andito lahat ng nanakit sa akin. Iniwan ko na si Adam habang nakikipag-usap pa. Sa kotse ko na lang hihintayin. Hindi na ako bumaling sa banda ni Rafael at nagsimula ng lumakad papunta sa pintuan. Nakahinga ko ng maluwag nang nakalabas ako. Doon ko lang ata napakawala ng malakas na buntong hininga ko. Nagsimula ako naglakad papunta sa elevator. Gustong-gusto ko na talagang umalis. Pumasok ako sa elevator at agad kong pinindot ang ground floor. Napahawak ako sa dibdib ko. Sa wakas makakaalis na ako dito. Unti-unting sumara ang pintuan ng elevator. Ngunit nagulat ako nang bago ito sumara. Nakita ko si Rafael na hinihingal. Nagpanika agad ako nang makita kong kaagad niyang pinasok ang kamay nito upang mabuksan ulit ang elevator. Nanlaki ang mata ko at bahagya akong nataranta. Mas lalong hindi ko gustong makasama si Rafael dito sa elevator na kaming dalawa lang. Rafael! Gulat kong sabi dito nang tuluyan itong pumasok. Nanlaki ang mata ko nang kaagad niya akong kinulong sa isang braso nito. Mas lalo nanlaki ang mata ko nang pinindot niya lahat ng floor. Nagpumiglas ako para pigilan ito sa ginagawa niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang bilis. Mas lalong inilapit ni Rafael ang katawan nito sa akin. Dahilan para manlaki ang mata ko. Sakalang ito huminga ng malalim ng tuluyan na sumara ang elevator. Lahat talaga ng floor mapupuntahan namin dahil paulit-ulit niya itong pinindot. Tinulak ko si Rafael ng malakas at nagtagumpay nga ako. Siguro nangihina ito dahil mabilis ko lang itong tinulak. Muling bumalot sa akin ang galit ko para sa lalaking kaharap ko. Hindi ko siya gustong makasama, lalo na't kaming dalawa lang dahil sa tuwing nakikita ko ito naaalala kong lahat-lahat. Dahil sa tuwing lumalapit ito sa akin, bumabalik sa akin ang lahat. I was disrespected. I was betrayed. I was lied. I was used. I was shamed. I was made to look so stupid. At hindi ko makakalimutan ang lahat kapag nakikita ko sila. Come on, Adriana. Where's my baby? Buhay ba ang anak ko? Lalaki ba o babae? Tell me, gusto ko siyang makita. Napatigil ako nang marinig kong nangihina nitong boses. Bumalik ako sa ulirat nang marinig kong sinabi ni Rafael. Lumapit ito sa akin at hinaplos nitong tiyan ko. Buhay ba sila, Adriana? Please tell me. Babae ba o lalaki? Kamukha ko ba? Sunod-sunod na tanong nito habang hinahaplos ang tiyan ko. Napapikit ako ng mariin at hindi ako makapagsalita dahil sa bukol ng lalamunan ko. Tinulak ko si Rafael ng malakas dahilan para magkaharap kami at tumambad ka agad sa akin ang mata nitong punong-puno ng sakit. Come on, Adriana. Gusto ko lang malaman na buhay ang anak ko. Please. Panatagin mong loob ko. Sabihin mo sa akin ang anak ko. Kumirot ang puso ko nang marinig kong nababasag nitong boses. Paano nangyari na anak niya?
Kasi ang naaalala ko noon hindi niya tinanggap ang anak ko. Paano? Rafael's POV. Nanatili akong nakayuko sa balikat ni Adriana habang hinahaplos kong tiyan nito. Nangihina ako sa puntong yon, wala na akong pakialam. Damn, I miss this girl. Gustong gusto ko siyang yakapin pero natatakot akong itulak niya ako. Nanatiling tahimik si Adriana at hindi ito nagsasalita. Tinulak na niya ako kanina pero lumapit ulit ako dahil gusto kong magkalapit kami. Please, baby, tell me, buhay ba ang anak ko? Buhay ba ang anak natin? Panatagin mo ang loob ko, please. Dahil hindi ako mapapakali habang hindi ko alam kung anong nangyari sa anak ko. Nangihina akong sabi habang nasa balikat niya pa rin ang ulo ko. Nangingilid ang luha ko at nasasaktan ako. Damn it, Adriana, magsalita ka please. Gusto ko lang malaman kung buhay ang anak ko at yun lang, mapapanatag na ako. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko nang wala akong narinig na sagot mula sa bibig ni Adriana. At tumambad sa akin ang mukha nitong sunod-sunod umaagos ang luha. Bumagsak ang balikat ko. Nakunan ba siya? Patay ba? Please, Adriana, spill it. Panatagin mo loob ko. Nagulat ako nang bigla-bigla niya akong tinulak ng malakas. Napaatras ako dahil sa pangihina ko at doon ko lang napagtanto na bumukas na palang elevator. Umalis si Adriana at iniwan ako ditong nangihina at durog. Sumandal ako sa elevator habang nakayuko. Hindi niya sinasabi sa akin kung anong nangyari sa anak ko. Mas lalo akong yumuko at bumagsak ang balikat ko. Yeah, kasalanan ko. It's all my fault. Ngayon ko lang tinanggap na kasalanan ko. Nabulag ako, nagpaloko ako. Tanga-tanga ko. Pumatak ang isang butol ng luha ko kasabay ng pagsara ng pintuan ng elevator. Hurt me all you want, Adriana. I don't mind. Hurt me kung kailan mo gusto. I will accept because I deserved it. Saktan mo ako, okay lang at tatanggapin ko. Makamit ko lang ang kapatawaran mo. I'm sorry. I was coward. Alam kong kulang pa ang sakit na dinanas ko ngayon. Kulang pa ito kumpara sa sakit na dinanas mo noon. Hurt me, Adriana. I will accept it. At patawarin rin sana ako ng anak natin. Patawarin niyo ako sa lahat ng tanghang nagawa ko for all stupid I've done. Nagpaloko sa kaibigan ko at kay Ruby. Ngayon ko lang alam ang lahat. Ngayon ko lang naramdaman ang lahat. Ang sakit-sakit pala. Ikinuyom ko ang kamao ko dahil sa galit na nararamdaman ko para sa mga taong sumira sa amin. Para sa mga taong nagloko sa akin. Muling pumasok sa isip ko ang imahe kung saan at kung paano sinaktan namin noon si Adriana. Halos hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang naramdaman niya. Yung mga araw na hindi ako nagparamdam, yung mga araw na nagpanggap ako na may amnesia, yung mga araw na nag-propose ako kay Ruby sa harapan niya mismo. Yung araw na nalaman niyang lahat-lahat tungkol sa plano namin. Yung araw na hindi ko tinanggap ang batang nasa sinapupunan niya. I'm sorry. Adriana's POV. Tinulak ko ng malakas si Rafael kahit nangihina ako sa mga katagang sinabi nito nang makita kong bumukas ang elevator. Sunod-sunod umagos ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Naninikip ang dibdib ko at hindi makapaniwala kay Rafael. Anong nangyari? Ang sabi niya sa akin noon hindi niya anak si Abby. Hindi niya tinanggap si Abby. Hindi niya inakong anak niya si Abby dahil mas pinaniniwalaan niya na anak ito ng lalaking isa sa mga sumira sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa kanila, kung bakit nila ako sinira. Hindi ko alam kung anong nagawa ko kung bakit nila ako pinaglaruan, pinagpustahan at sa tuwing naaalala ko yan, parang nadudurog ang puso ko. Minahal ko si Rafael ng totoo, binigay ko sa kanyang lahat-lahat, pati ang isang bagay na iniingatan ko. Isinuko ko kay Rafael dahil mahal ko ito. I love him so much, dahilan para maubos ako. Halos hindi ko na magawang mahalin ang sarili ko. Halos mabaliw ako kakaisip dito. Halos hindi ako makakain sa sobrang pagmamahal kay Rafael. Pero shit, lahat yun laro lang. Lahat yun pinagpustahan lang. Bakit ako pa? Nananahimik ako sa pagtatrabaho, bakit ako pa? Mahal na mahal ko si Rafael to the point na kaya kong gawin ang lahat. Dumating sa punto na hindi ko na naisip at minahal ang sarili ko. Kay Rafael umikot ang mundo ko dahil akala ko mahal niya rin ako. At hindi niya ako sasaktan. Pero bigo ako.
Pagmamahal, respeto, pag-aalaga, pag-aaruga, pag-unawa, pagtitiis, sangkatutak na pagpapatawad. Milyon-milyong pasensya, paniniwala, pagtitiwala, pag-aasikaso, pagprotekta, lahat-lahat ibinigay ko kay Rafael. Para lang maramdaman lang nito how much I love him. Pero dinurog niya ako ng pinong-pino. Sinaktan niya ako ng paulit-ulit. Niloko, pinaglaruan, pinagpustaan at higit sa lahat. Kunwari lang palang pagmamahal at pinaramdam niya sa akin noon. Sunod-sunod umagos ang luha ko ng matantukong masakit pa rin. Ang sakit-sakit ng ginawa nila sa akin. Pumasok kaagad ako sa kotse ko, tumambad sa akin ang assistant ko. Saka driver na parehong nagulat habang nakatingin sa akin. Iniwas ko ang mukha kong lumuluha at ibinaling sa labas ng bintana. Let's go. Malamig kong sabi sa driver. Gusto ko nang umalis sa building na to. Pinunasan kong luha ko at kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang nagbabadyang mga luha na naman. Tatawagan ko na lang si Adam na nauna na ako. Ang hina-hina ko ngayon. Naninikip ang dibdib ko. Hindi ako makapagsalita kanina dahil nagbabara ang lalamunan ko. Wala rin akong balak sabihin kay Rafael kung buhay bang anak namin. Ang sakit-sakit kasi sarili niyang anak hindi niya tanggap. At kung mahal niya ako, pagkakatiwalaan niya ako. Pero wala eh. Natawa ako sa naisip ko. Hindi nga pala ako minahal dahil ang lahat ng pinaramdam niya sa akin noon, parte yon sa laro at pustahan nila. Kumirot ang puso ko. Okay lang. At least iniwanan ako ni Rafael ng isang abi na alam kong mahal na mahal ako. Nanatili ako nakatingin sa bintana habang nag-iisip. Mugto-mugto ang mga mata ko at ramdam ko yon. Kailangan ko pa mag-retouch para pagtakpan ng mata kong mugto. Ang pisngit ilong kong paniguradong namumula. Tahimik lang si Leia, ang assistant ko sa ka-driver ko. Huminga ako ng malalim kahit na naninikip pa rin ng dibdib ko. San po tayo, ma'am? Bigla ang tanong ng driver. Binalingan ko ito at pagkatapos kong tiningnan ng phone kong may message ni Adam. Meron pa itong kailangang asikasuhin at bukas na lang kami magkikita sa site kung saan planong itayo ang hotel. Just drive. Sabi ko saka ko binalik ang paningin ko sa labas ng bintana. Tinanggal ko sa isip kong pag-uusap namin ni Rafael kanina sa elevator kahit na palaging pumapasok sa isip ko. Nilibang ko ang sarili ko sa tanawin sa labas. Matagal na ako dito sa Pilipinas pero lagi naman akong pumupunta sa abroad dahil sa mga project na pinanghahawakan ko. Huminga ako ng malalim at bumuntong hininga ng malakas. Ilang sandali pa narating namin ang location na pupuntahan namin. Huminto kami sa isang malaking mansyon. Lumabas ang driver kasunod si Leia. Saka ako pinagbuksan ng pintuan. Naiilang pa rin ako sa totoo lang tuwing pinagbubuksan ako. Tumingala ako sa mansyon ng isang kliyente ko. Pinagbuksan kami ng isang katulong. Ngumiti ito sa amin bago kami pinapasok. Tumango ako sa dalawa kong kasama saka kami pumasok at sumunod sa katulong. Pasok po kayo, ma'am. Nasa sala po sina sir. Kanina pa naghihintay sa inyo. Ngumiti ako sa katulong bago kami sumunod dito papunta sa sala kung saan naghihintay ang kliyente ko. Napangiti kaagad ako nang matanaw ko ang kliyente ko. Engineer Gray, I've been waiting for you. Please sit down. Make yourself comfortable and feel at home. Nakangiting sabi ni Governor Salvador. Umupo ako sa sopa, ganun din si Leia. Thank you, I said wearing a genuine smile. Sumandal sa sopa si Governor Salvador. Kasabay nun ang pagdating ng isang matanda na kung hindi ako nagkakamali asawa niya. And this is my wife, Engineer. Tumayo ako upang makipagkamay sa magandang ginang, saka ako ngumiti. Umupo ulit ako. Napatingin naman ako sa mga katulong na abalang-abala. Oh, pasensya ka na, Engineer. Abala silang lahat dahil uuwi ang isa kong anak galing sa Hong Kong. Biglang sabi ni Governor nang makita niya sigurong nakatingin ako sa mga katulong. Tumango ako bilang sagot saka ngumiti. Let's start? Tumango ako saka kami nagsimulang mag-usap tungkol sa renovation nila sa mansyon nila. Plano kasi nilang palakihin pa ang mansyon nila at ibahin ang disenyo. Akong nakuha nilang engineer. Well, kung akong masusunod, hindi ko na kailangan ng architect dahil kaya ko ring maging architect. Ilang oras kami nag-usap tungkol sa renovation nila dito hanggang sa... Sir, ma'am, dumating na po si sir. Agaw yun ng isang katulong habang nasa likod nitong isa pang katulong na meron dalang malaking maleta. Napatingin kami doon nang biglang pumasok ang isang lalaki. Dad,
Nakangiti nitong tawag sa ama. Nanghina ako. Ang malas naman. Ang malas ng araw ko na to. Sa lahat ba naman na magiging client ko? Hindi ko inaasahan na magkakilala sila and the worst, anak pa. This is my son that I'm telling you earlier. Kev Salvador. Engineer Gray. Aalis na ako. Ang malas talaga. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Kev, ang anak ni Governor na hindi ko inaasahan. Nawala ang ngiti nito nang makita ako at napalitan ito ng pamumutla. Hindi ako nagpahalata na pati ako naapektuhan nang makita ko muli ang lalaking ito. Ang lalaking sumira sa buhay ko. Nakaramdam ka agad ako ng galit para dito. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit ang isa sa mga taong dumurog sa akin. Ang malas naman. Ang malas ng isang araw ko dahil nasilayang ko lahat ng taong hindi ko gustong makita. Isang araw lang pero lahat sila nakita ko ulit. Hindi ko kilala ang lalaking to. Imposibleng meron kaming relasyon. Anong nagawa ko dito sa lalaking to? Para saktan ako't sirain. Ang sama-sama. Bumalik ako sa ulirat nang makita kong nanginginig na kamay ni Kev na nakalahad sa akin. Tiningnan ko ito ng malamig. Tumangulang ako at hindi na tinanggap pa ang kamay niya. Dahilan para hilaw itong ngumisi at magulat ang parents nito. Wala akong pakialam. Baka madumihan lang ang kamay ko. Nahihiyang binawi ni Kev ang kamay nito at tumawa ng bahagya. Nanatili akong seryoso. Hindi kailanman ako tumawa. Ibang naramdaman ko ngayon. Ibang-iba. Kinalma ko ang sarili ko pero nanatili akong seryoso. Bumalik sa akin ang lahat kung paano ako nagmakaawa sa lalaking to na magsabi ng totoo. Pero mas pinili nitong magsinungaling. Humigpit ang hawak ko sa purse ko. Nangingilid ang luha ko pero pinigilan kong tumulo. Umupo ulit kami. Hindi na ako makasabay sa biruan ni Governor at ng asawa nito. Ganon din si Kev. Tahimik lang na nakaupo sa pang-isahang sopa habang nakatingin sa akin. Hindi ko ito binalingan dahil ayokong maalala kong mapait kong nakaraan. I have to go. Thank you, Gov. Sabi ko habang nakangiti. Gusto ko nang umalis at umuwi dahil tulad sa building hindi ko gustong makasama ang taong nanira sa akin. Para kong tinotorture kapag kasama ko sila. Sumisikip ang dibdib ko kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nila ginawa yun sa akin. Isang beses tumango ako sa Governor bago ako tumalikod. Hindi ko gustong magtagal. Taas noo akong lumabas nang pinagbuksan kami ng katulong sa dalawang pintuan nito. Adriana,